Bigo na naman ang ating Philippine Under-23 national team na makapasok sa Asian Cup Under-23 sa Saudi Arabia next year. Pero sa kabila nito, ito na ang pinakamagandang kampanya ng ating mga batang players sa kasaysayan. Kaya pag-usapan natin ang halos matagumpay na qualifiers at kung ano ang mga dapat nating abangan para sa kinabukasan ng Philippine football. Sa kampanya ng national team ay naging solid ang pinadalang lineup natin dito. Kinabilangan ng Under-23 squad ang mga kilalang players na naglaro sa senior team natin na sila Sandro Reyes, Javier Mariona, Sandy Rublico, Alex Moniz at Uriel Dalapo. Kaya ang gandang addition nito para sa team na gumawa ng history sa nakaraang Mandiri Cup. Una nakalaban ng team ay ang Syria. Sa first half ng laban naging back and forth ang game. Nagkaroon ng mga chances ang dalawang team para makuha ang unang goal sana ng laban. Pero natapos ang first half sa score na 0-0. Sa simula ng second half may magandang chance sana ang Pilipinas para makuha ang goal pero napigilan ito ng depensa ng Syria. At sa 61st minute ng game ay nakuha na ng Syria ang kalamangan mula sa atake ng kanilang player number 10 na si Al Aswad. Sinubukan naman agad ng national team na may tabla ang laban. Nagkaroon ng magandang chance si Alex Moniz sa ika-69th minute ng laban pero bigo ito makonvert. Pero after ng ilang minuto, pinakita ni Sandro Reyes ang skills niya at makuha ang goal para sa Pilipinas mula sa labas ng box at powerful left foot shot. Tabla na ang game sa 1-1. Pero makalipas lang 2 minuto ay nakuha agad ng Syria ang pangalawang goal nila mula kay Al Mustafa at tatalo ang Pilipinas sa kanilang unang game sa score na 2-1. Sunod naman ang kalaban ng Pilipinas ng host nation ng group na Tajikistan. Magiging crucial ang game na ito para sa team dahil kapag natalo sila ay tapos na din ang chance nila makapag-qualify sa Asian Cup. Sa unang 10 minuto ng game ay nahirapan ang Pilipinas na makontrol ang possession. Unang naging chance ng Pilipinas ay sa 13 minutes sa free kick ni Sandro Reyes pero naging wide ang kanyang tira. Nagkaroon pa ng ilang chances ang Pilipinas sa first half pero hindi ito nagresulta sa goal. Pumasok ang game ng halftime na tabla ang laban. Sa second half nagpakita ng ilang atake ang Tajikistan para makuha ang kalamangan pero napigilan ito ng depensa ng Pilipinas. After ng 70 minutes nakuha ng Pilipinas ang kalamangan mula sa corner kick ni Sandro Reyes at makonvert ng player ng Cebu FC na si Loa Lidl into goal. Lamang na ang Pilipinas 1-0. After ng goal ng Pilipinas, mas naging attacking na ang tactic ng Tajikistan at mas minapa forward ang kanilang mga players. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na atake ang Tajikistan at pinakita na gusto talaga nila maitabla ang laban. Pero sa maganda depensa ng Pilipinas at stellar performance ng ating batang goalkeeper na si Nicolas Guimares ay natapos ang laban sa score ng 1-0 at nakuha ng Pilipinas ang unang 3 points ng qualifiers. Sa huling laban ng Pilipinas ay makakalaban ang last place ng group at wala pang panalo na Nepal. Sa game na ito, naging dominante ang Pilipinas. Una nakagol sa game ay si Otto Banata mula sa isang malakas na header. Sinundan ito ng penalty kick mula kay Javier Mariona. Pumasok ang game ng halftime sa score na 2-0. Lamang ang Pilipinas. Sa second half, naging dominante pa din ang Pilipinas at tinapos ang game sa score na 4-0 matapos dagdagan nila Dove Carino at Sandro Reyes. Pero kahit nakakuha ang Pilipinas ng 2 panalo sa group ay bigo pa din ang Pilipinas na makapag-qualify dahil group winner lang ang directly na makapag-qualify sa 2026 Under-23 Asian Cup at nakuha ito ng Syria na tapusin ang kampanya nito ng may 3 panalo. May isang chance pa sana ang Pilipinas at yun ay ang maging top 4 second team ng group. Pero dahil na rin sa mas magandang standing na ibang team sa ibang grupo ay naging pang 7th lang ang Pilipinas. Hindi man nakapag-qualify ang Pilipinas sa unang Under-23 Asian Cup sana nito, pinakita pa rin ng team na kaya nilang makasabay sa mga team sa Asia. Madami din na naging standout sa squad na ito. Si Sandro Reyes talagang pinakita niya siya ang future na Philippine football. Maganda din ang pinakita ni Javier Marion after na performance niya noong Mandiri Cup. Pati na din ang ating goalkeeper na si Nicolas Guimares. Consistent pa din ito at nakita natin ang quality niya sa goalkeeper at maging number 1 keeper natin in the future. Preparation na din ito sa team para sa SEA Games kung ito pa din ay papadala natin dahil halos lahat ng players ay tingin ko eligible pa din maglaro sa 2025 SEA Games sa Thailand this coming December. Kaya sama-sama pa din natin silang suportahan sa mga susunod na laban nila at hoping na makakuha sila ng medal sa darating na SEA Games. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.